Hello guys, ito ang inyong Kuya John back with another video, back with another lesson. Ang pag-aaralan natin ngayon, diversification for dividend investors. Okay? Clarification lang po, no? Bakit ka nagdi-dividend investing, no? Para po sa akin, dapat ang focus po natin ay ang pag-build ng stable and growing cash flow. Kung hindi po ito ang reason kung bakit ka nagdi-dividend investing, this video is maybe not for you. Pero kung ito ang focus mo, diretso lang po tayo. Okay, so review lang po ng goal. Ganito ko po nakikita kung bakit tayo nagdi-dividend investing. Ang gusto po natin, no? Every few years, no, or every mga ilang years na dumadaan, may na-achieve po tayo sa ating annual dividends. For example, hindi ko po sinasabing ito ang mangyayari sa portfolio po ninyo, sa portfolio ko. I'm saying ito po ang goal na nakikita ko po, no, na sana after 5 years, no, 3 to 5 years, no, ang ating annual dividends ay kaya na pong i-cover ang 1 month ng ating salary or 1 month ng ating expenses. No, at sana no madagdagan pa ng another 5 years after 10 years, sana ma-cover na niya 3 months salary ng ating mga dividends, no. Another 5 years, 15 years, sana kalahating taon sponsored na ng ating dividends, at sana po no after mga 20-25 years, no, ay buong taon na expenses natin ay kayang-kaya na pong i-cover ng dividend investing. Ito na po ang panahon na may option na po tayong hindi magtrabaho kasi kayang-kaya na po tayong buhayin ng ating annual dividend. So para po sa akin, ito po ang isang magandang goal. At kung ito po ang goal po ninyo, okay, ay ito po ang dapat na titignan natin pagdating sa diversification. Maganda ang diversification kung naiintindihan natin bakit natin siya ginagawa. Simple lang ang concept. Don't put all your eggs in one basket. I-spread mo ang investment mo para mabawasan ang risk. Again, ang diversification ay isang risk management tool. Pinapababa natin ang risk. Ayaw nating risky ang ating portfolio, kaya tayo nagda-diversification. Kaya natin kinakalat ang investment natin. Kaya bumibili tayo ng maraming stock, hindi lang 2-3, no? Kinakalat natin, hopefully around 10 to 15, ang sabi po ng iba. Kaya lang po, dito po nagkakaroon ng problema ang maraming investor. Nako, confused po sila sa ibig sabihin ng risk. Okay, no? At maaaring yung ilan po sa atin o ilan po sa ating mga followers ay nako-confused din po sa ibig sabihin ng risk. Marami po kasing material na makikita po natin, no, sa internet, sa mga libro, no, lalo-lalo na po kapag academic. Ang risk po kasi sa kanila madalas po ay stock price. Ini-smooth po nila ang risk ng stock price, yung value ng buong portfolio, no, na hindi po siya masyadong malikot at hindi po siya basta-basta bumabagsak. Para po ang isang stock po ninyo, halimbawa stock A, bumagsak ang price, kaya siyang hilahin ng isa nyo pang stock, no? Stock B na maring maganda ang performance siya. So, ang chart po ng ating portfolio value ay mas stable, no? Para po sa akin, hindi po ito ang optimal. Hindi ko sinasabing mali. Ang sinasabi ko lang, hindi ito ang optimal way ng pag-manage ng risk, no? Kasi kung ito po ang goal po ninyo, palitan ang salary po natin, mukhang hindi po siya ganun. Hindi po siya 100% related sa stock price ng holdings po natin, no? Kung ito po ang goal po natin, palitan ang ating income. Okay? Para po sa akin, kung tayo po ay dividend investor, ang goal po natin, mapalitan ang ating sahod. Ang tinitingnan po dapat natin ay business risk. Ano yung mga pwedeng mangyari na matatamaan ang dividends na matatanggap mo sa future. Ganun po para sa akin ang mas tama, kasi ang gusto po natin is stable na dividends. For example, may binili po tayong stock A, year 1 nagbigay ng piso, year 2 nagbigay ng 105, year 3 nagbigay ng piso at
Gis centimos, maganda. Ang gusto po natin mangyari, dire-diretso po ito at hindi bumababa ang dividends. Yon ang risk. Dapat tinitingnan natin yung risk na dire-diretso dapat ito. Dapat mapababa natin yung risk, no, na ang dividends natin ay bumaliktad ng direksyon. Dapat dire-diretsong pataas. Okay, no? Parang ganito po eh. Parang, oh no, bumagsak ang RCR today. Bumagsak yung presyo niya. Ngayon, ang tanong po kasi dyan, kamusta ang risk ni RCR? Ano ang nangyari today kung bakit bumagsak ang stock price ni RCR? May kinalaman ba siya sa negosyo ni RCR? Tatamaan ba ang dividends na matatanggap mo? Yon ang tanong. Hindi lang po period sa stock price. Business, dividends, doon po ang focus po natin. Okay? Maliwanag po ba? So, magbibigay po ako sa inyo ng examples kung paano po tayo magda-diversify. Example lang naman po ito. Halimbawa, no, wag po tayo basta-basta, no, na majority ng stocks natin nasa utility stocks. Although matataas ang dividend yield, although mas stable po sila, no, exposed po yan sa tinatawag na regulatory and franchise risk. Halimbawa, basta-basta na lang po mawawala yung franchise at maaaring hindi ma-renew, pwede pong mangyari po yun. O no? Although parang dito sa mga stocks na nabanggit ko, hindi pa naman nangyari po yun. Pero pwede. Regulatory, ayun, mas pwede po. Katulad ni Maynilad, katulad ni Manila Water, no? For how many years? No, nakabangga po nila ang regulatory bodies at medyo ilang taon po silang nag-suffer, no? So pwede po mangyari, no? And last year, 2025, si Globe at si Tel, no? Nagkaroon ng mga rules, no? Alam na po natin yan, yung nangyari at medyo tinamaan din po sila. So ibig ko pong sabihin, no? Maganda, may utility stocks ka, pero wag mong i-concentrate dito. Magda-diversify ka pa rin sa labas. Sa labas ng mga stocks po na ito kasi nga meron siyang business risk, no? Dapat, no, yung ibang stocks na ihahalo natin, walang regulatory and franchise risk. Hahaluan natin ng iba. Okay? Next, property stocks, RLC, Ali, minsan. Maganda. Maganda yung mga dividends sa pinamimigay. Walang problema. Very, very good. Kaya alam po, ang mga property stocks, yung mga nagde-develop ng property, no? These are debt-heavy businesses. So, nagkakaroon po sila ng interest rate and liquidity risk, no? Kapag hindi akma sa negosyo po nila ang interest rate, lalo-lalo na pag napakataas po ng interest rate, okay? Talo po sila sa utang. Kasi kailangan talaga nilang mangutang, no? Okay? So, although minsan gusto natin, marami tayong property stocks, pero kailangan pa rin natin mag-diversify, no? Across many different risks, no? Ayan, okay? Maliwanag po ba? Bangko, okay, BDO, BPI, MBP, no? Yes, minsan maganda sila magbigay ng dividends, no? Kaya lang po, meron po itong tinatawag na credit and non-performing loan risk. Ibig sabihin, may mga loan, no? Minsan, pag hindi na po maganda ang tinatakbo ng ekonomiya, may mga loan na hindi nagbabayad ng maayos. Ayun. So, kailangan magkaroon ng provision for losses yung bangko. Yung provision for losses, ibig sabihin, mababawasan ang kita ng bangko. Pag nabawasan ang kita ng bangko, mababawasan din ang ating dividend. So, just take note na may mga ganitong bagay at kailangan po, no, iniisip natin yung mga risk na to. Kaya nagda-diversify din po tayo. Dadagdagan natin ang ating position ng ibang stocks na walang ganitong risk. Okay, maliwanag po pa. REITs, okay, very, very good. May RCR ka, may REIT, whatever. Very good, no? Okay. Kaya lang po, meron po itong tinatawag na concentration and asset quality risk, no? Halimbawa, may mga ibang REIT, no, na very, very concentrated sa BPO. Ayun. Paano kung hindi na nag-renew yung mga BPO or sumama ang BPO business at bumagsak ang occupancy rate? So, ganun po, no? Although maganda ang REITs in general, so titingnan nyo pa rin yung asset quality, yung mga properties na meron sila, puro office ba yan? Meron bang ibang assets sila, no, na maaaring reduce ng risk, no, nila at hindi sila masyadong concentrated sa isang klase ng
tenant. Okay? Maliwanag po ba? Ayun lang naman po ang mga ibig ko po sabihin. Example lang po ito at marami pa po kayong mga rest na kailangan pong pag-isipan. Pero as dividend investor, ang ibig ko pong sabihin po, no? Shift your focus, no? Hindi po price chart ang focus po natin as dividend investor, no? But business value. Business value po tayo mag-isip. The most important thing ay ma-achieve po ninyo ang goal po ninyo na increasing ang cash flow po ninyo hanggang maging enough na po ang inyong kaperahan at pwede na po kayong mag-retire. Alright? No? At pa-travel-travel na lang po kayo. No? Stop worrying about price movements. Parang, oh no! Bumagsak ang presyo ng stocks ko. No? Huwag kayong masyado mag-worry po sa ganyan. Pero, start worrying about business risk. Kailangan niyo po magbantay. Ano ang mga nangyayari sa negosyo sa paligid? At ano sa holdings niyo ang pwedeng tamaan ang dividends? Ganun na po ang shift ng ating focus. Okay po ba? Diversification is good, no? Pero diversification is not to smooth price action, no? But dapat po, no, we are prepared for different business risks that may happen. Protected tayo kasi at any point in time may iba't ibang risk na pwede mangyari. So dapat, no, yung dividends, yung portfolio po natin can survive and can thrive, no? Dapat ang goal po natin ay smooth ang dividend cash flow. Hindi smooth ang price but again, smooth ang dividend cash flow. At agad doon lang ang daldalan natin ngayon. Hindi po ito financial advice, no? God bless po sa inyong lagi, no? At maraming salamat sa pakikinig. Keep on learning and enjoy the journey. Bye-bye!